kapag if you're going to assert something, no, na that the court will rely on your word, you have to prove it. So where is that that proof? At least man lang sana ma-identify niya, 'di ba, na kung bakit sa tingin niya peke yung document na prinesenta. Given that, Attorney Bernabe, should the court rely on the word of this witness to prove that these documents are indeed fake? Ito palagay ko ang tinatahak ng mga tanong ni Senator Jinggoy at saka ni Senator Drilon, ano? Kasi nga, para bang kailangan ba silang maniwala sa mere assertion nitong testigo? Gayong yung kanyang mga kasagutan ay parang medyo hindi masyadong klaro or hindi masyadong categorical. So, bumabalik nga dun sa tanong mo na kailangan bang maniwala ang senator judges sa kanyang mga sagot, gayong hindi naman convincing as far as they're concerned, yung kanyang mga ina-assert na kapekihan nitong mga dokumento. Okay. Napunta rin tayo sa diskusyonan ng pag-clarify ng role kanina ni Senator Lacson kung ano ba talaga yung mga pwedeng itanong ng isang senator judge at kung paano ito tatanggapin ng korte, bilang ebidensya ba or bilang clarificatory question. Sa legal practice ba, attorney, kapag nagtatanong ang isang husgado, nagiging ebidensya ba ito? Ito ay hindi nangangahulugan na this is evidence as presented by counsel for either party, no? Pero yung ganong klaseng clarificatory questions, kung ano man ang lumalabas na sagot, ay nagiging admissions, nagiging karagdagang testimonya nung witness, nung testigo na nakaupo dun sa stante, no? Meron ding tinanong si Justice Cuevas tungkol dito sa evidence na lumalabas dito sa pagtatanong ni Senator Jinggoy at Senator Drilon. Ang kanyang katanungan is sinong mag-o-offer nitong evidence na to? At kung hindi ang prosecution at hindi ang defense, then sinong pwedeng mag-object sa admissibility kapag ito'y hinain na sa senator judges? So maganda yung katanungan na yun, pero maganda rin ang sagot ni Senator Enrile na sinabi niyang ito, ang tendency ng mga tanong ni Senator Jinggoy at Senator Drilon ay para lamang matest ang credibility nitong witness na nag-a-assert nga ng certain fact nitong kapekihan, nitong mga dokumento mula sa PS Bank. Ngayon, insofar as they are simply trying to test the credibility of the witness, wala namang sinusubukang i-prove na kaso either ng prosecution or ng defense. Kaya sa ganitong pagkapaliwanag, si Justice Cuevas naman ay sumang-ayon at nung huli ay parang binawi niya yung kanyang observation at manifestation. Baka tanong natin kay Dino, kung ano ba talaga yung borderline when it comes to being a senator judge? Ano sa tingin mo kung hanggang saan lang dapat sila magtanong? At pagkailan sila nagiging bias? Kasi naging assertion din ito eh. At nag-file nga yung defense ng motion na supplemental petition sa Supreme Court citing 5 judges, 'di ba, for grave abuse of discretion. Well, I think naman na ang defense na din mismo ang nagsasabi na this litigation is very important, no, for a lot of reasons, dahil nga ang mangyayari dito ay tatanggalin itong si Chief Justice kung talagang na-impeachment siya. So because of that, I think that it's just right for the senator judges to ask questions so that they can make an informed decision, dahil nga napakabigat ng pwedeng kalabasan nitong impeachment na to. So tama lang na in my opinion, na yung mga certain senator judges should ask, no, and inform themselves and inform the court. Attorney Bernabe, gusto ko lang tanongin along the lines ng mga tanong kanina ni Senator Lacson, sa ordinary trial ba, ang judge ba pwede siyang magpasubpina ng documents for his or her own perusal? Dito sa ating rules of impeachment, parang ang lumalabas ay wala talagang klarong provision tungkol dyan. At kaya madalas ang ginagawa is it's only upon the motion of either the prosecution or defense counsel. At ngayon naman, kung merong gustong ipaproduce na document ang korte, they request or they order the testifying witness, yung testigo, na dalhin ito sa susunod na pagkakataon.
Ngayon, dito naman sa iyong katanungan, ang normal na practice, of course, is that ang counsel for either side ang nagre-request ng issuance of a subpoena para magkaroon ng additional documentary evidence. At nakita na natin kaninang umaga na yun na nga, nanganak na nga si Leonora Dizon ng BPI. Ano yung nangyayari sa korte kapag may mga ganitong klaseng instances? Nasabi nga ni Senator Juan Ponce Enrile, it's a force majeure on their part. But yun, na-clarify nga ni Senator Drilon na we have not yet authenticated the documents. Ano yung magiging ramifications itong mga ganitong bagay? Siguro kung mayroong ibang officer dito sa BPI na with a similar knowledge of the documents sought to be authenticated, maaring ito ang isubpoena para mag-testify at mag-authenticate nitong mga dokumentong ito. At sa iyo, Dino, no, mag-iisang buwan na tayo. Medyo medyo matagal pa bago mag-wrap up itong Article 2. Anong sentimiento mo dito sa pag-usad nito? Well, depende. May mga araw naman na mas madaming na nangyayari, mas madaming siguro na accomplish. Pero kagaya nga nitong today na parang 2 oras yon na isang witness na wala talagang it yielded to nothing substantial, no? So, pero overall naman masasabi ko na amongst the law student community, may interest pa naman talaga lahat na subaybayan kung ano yung nangyayari dahil nga pro-process naman kami, gusto din talaga naming makita kung totoo ba lahat ng binibintang kay Chief Justice. Kanina doon sa press briefing, Dino, ay may lumabas na isang issue na naman patungkol dito kay Chief Justice Corona, itong aligasyon na meron siyang mistress at umano'y merong mga bank accounts itong mga ito. Bilang isang estudyante, ano yung masasabi mo dahil ngayon tila pati yung mga personal na buhay ng ibang tao ay nadadrag sa ganito? Well, siguro, na yun, no? It comes with the territory. If you're a public official, if you, made a conscious career choice, talagang handa ka na din dapat na at a certain time in your career, baka nga mangyari maungkat lahat ng mga bagay-bagay na tinatago mo. So, but these are allegations lang naman and yun, it remains to be as such. So, tingnan natin kung talagang totoo man ito and how this will affect the court if it's relevant at all. Attorney, puntahan natin yung personal na buhay. Natanong ni Senator Jinggoy yung connection o yung parang relationship ni Ms. Tiongson doon sa kay Prosecutor Tupas at umabot pa sa punto na pinagtatanong yung pinsan niya sa Iloilo. Anong ini-establish ni Senator Jinggoy sa mga tanong na to? Doon sa pagtatanong ni Senator Jinggoy, ang kanyang pakay is i-test again yung credibility nitong si Annabel Tiongson. Kasi kung mapapatunayan yung mga ganong klaseng relasyon, no, maaaring masabi na may bias itong si Ms. Tiongson. Kaya minsan inuungkat talaga yung mga ganyan if you really want to test the credibility of someone who's on the stand. Ika nga. Pero nararapat pa ba? Siyempre, there's a fine line, ano? Meron kang hangganan kung ano yung pwede mong tanungin. Gaya na sinabi ni Dino, maaaring sabihin ng iba na oras na tumuntong ka sa pagiging public official, meron kang certain obligation to be transparent and open. Ngayon, ang tanong dito is, bilang testigo, hindi ka naman public official, nararapat bang ungkatin kung ano yung relasyon mo doon sa isang partido dito sa paglilitis? Mahirap sagutin kung nasaan ang boundaries of that inquiry. Bago natin ituloy ang ating diskusyon, tumungo muna tayo sa katanungan ng bayan. Tanong ng Bayan! Itong impeachment na nagaganap ngayon ay maapektuhan kaya ang ekonomiya ng buong bansa. Sa palagay ko, apektado ang buong bansa sapagkat ang inatupag na mga... Alright, medyo hindi natapos itong sinasabi nitong ating
kababayan na parang sinasabi niya yata mahalaga na makinig ang buong bansa. It was actually not a question. Sinasabi lang niya na mahalaga na malaman ng taong bayan at makinig kung anong nangyayari dito sa paglilitis sa ngayon. Attorney, sa mga ganitong bagay ba, na parang yun nga, napag-usapan natin kung ano yung mahalaga at hindi na mahalaga sa kurso ng impeachment, upang mapabilis ito, ano na yung dapat sa tingin mong ginagawa ng prosecution at this time? Sa aking palagay, siguro unang-una na kailangan doon sa kanilang lineup na gustong ipakitang mga witnesses, alam na nila dapat kung alin yung bibigkasin o i-offer na testimony ng bawat witness. Dapat alam na nila kung ano yung isasagot ng witness na to. At pangalawa, kung merong redundancy, ibig sabihin nadodoble lamang ang isasagot na isang witness na nasa kanilang listahan doon sa ibang nakatalaga na uupo bilang testigo, maaari sigurong hindi na tawagin pa yung additional witness na yon. Tapos pangalawa, siguro nandun na rin yung mungkahin ng ibang mga nanunood na sinasabing siguro kailangan paghandaan pa ng mas maayos ng prosecution ang kanilang pag-examine, lalo na yung direct examination na tinatawag ng witness, para hindi na nagkakaroon ng pagkakataon si Justice Cuevas na mag-object. Kasi gaya ng sabi ni Justice Cuevas, he's merely exercising his right and duty as counsel to Chief Justice Corona na mag-object kapag hindi tama ang pagkalatag ng katanungan sa mga testigo. Kaya para maiwasan yon, siguro yung ating mga nasa prosecution, lalo na yung mga private prosecutors na talaga namang kilala, na mahuhusay, ay siguraduhin sa tamang paghahanda at preparasyon na hindi na magkakaroon ng objection si Justice Cuevas. Kanina ay ilang araw na pala, Attorney Joey, na issue itong authenticity nitong mga dokumento na isinumite ng prosecution. Para po dun sa taong bayan, gaano kahalaga ba na authentic yung mga dokumentong isinusumite dito sa korte? Importante yan in the sense na kapag napatunayan na ang hinain ng prosecution in their request for the issuance of a subpoena ay peke or hindi talaga tunay na mga dokumento, maaaring sabihin ng defense counsel na dapat yung subpoena pala na in-issue for those documents ay dapat i-quash or ipasawalang bisa. At kapag ganun ang nangyari, ang ibig sabihin nito, yung mga bank statements na nalabas sa testigo ng PS Bank ay maaaring matanggal sa records. Kahit na nailabas na yan sa publiko, maaaring ang mangyari niyan ay hindi na i-consider ng senator judges itong bank statements na to bilang additional evidence na nagpapatunay na ang statement of assets, liabilities, and net worth ni Justice Corona ay hindi makatotohanan. So malaking bagay. Attorney Joey, ang rason naman na binibigay ng prosecution is there was no other way that they would have verified the authenticity dahil they were citing the bank secrecy law. Para sa'yo, meron ba silang ibang maaring nagawang paraan para patunayan yung mga authenticity ng mga dokumento na ito? Sa aking simpleng kaisipan, ang wari ko ay sana hindi na lamang in-attach itong mga dokumentong ito. Ang maganda sana ay dinescribe na lang nila kung ano yung nilalaman itong mga dokumentong ito doon sa kanilang request for the issuance of a subpoena. Kasi sa aking pagkakaalam, hindi naman nila kinakailangan na i-attach itong mga dokumentong ito. I-describe mo na lang with some particularity or with some detail kung ano yung nilalaman nitong mga dokumento na nire-request mo. So attaching these documents is unnecessary and would have made things easier for them, no? Well, in hindsight, sa pagbalik tanaw, parang napahirap ang trabaho nila. Di ba? Kasi ngayon kine-question pa yung authenticity ng mga documents na in-attach nila sa request for issuance of a subpoena. Kung hindi nila in-attach